Ang mga bata ay madalas na kinukutya ang kanilang ina dahil sa kanyang katandaan at pagkabingi. Ngunit nang kanilang mabasa ang kanyang huling habilin, natisod sila sa isang revelasyon na tuluyang nagpagulantang sa kanila. Ang tirahan ni Kelly Harris ay nagsasalamin sa kanyang pagkatao, malawak marangya, ngunit malalim ang kawalan. Sa edad na 78, nasanay na si Kelly sa nag-iisang tunog ng kanyang mga yabag na umuugong sa mga pasilyong dating puno ng tawanan, buhay na talakayan at masiglang presensya ng isang matibay na pamilya. Sa kasalukuyan, bawat sulok ng bahay ay nagkukwento ng nakaraang kasiyahan ng mga mas maliwanag na araw na nawalan ng pumanaw si Luke, ang kanyang minamahal na asawa. Ang kanyang pagkawala ay hindi lamang nangangahulugang pagkawala ng kanyang kapareha, kundi pati na rin ang pagbagsak ng isang sama-samang pangarap na maingat nilang binuo sa kanilang personal na buhay at negosyo. Magkasamang itinatag ni Kelly at Luke ang isang matagumpay na negosyo ng pag-export. Kinikilala bilang isang perpektong tambalan. Siya, ang innovator, laging nakikita ang potensyal kung saan ang iba ay nakikita lamang ang mga hamon. Siya ang taktiko na ang pag-iingat at galing sa mga numero ang nagdala sa kanilang negosyo. Ang biglaang pagpanaw ni Luke ay nag-iwan kay Kelly na hindi lamang nawalan ng kapareha sa buhay, kundi pati na rin ng haligi na nagpapatatag sa kanyang pag-iral. Nagsimulang bumagsak ang negosyo sa kawalan ng magnetic na gabay ni Luke at sa kabila ng matapang na mga pagtatangka ni Kelly, hindi na nito muling naabot ang dating sigla. Ang mga desisyon na dati niyang ginagawa ng may kumpiyansa kasama si Luke ay naging mga nakahiwalay at nakakaabalang karanasan. Ang mga pagbisita mula sa kanyang mga anak, sina Oliver at Mia, ay naging bihira at mabilis na lumilipas. Sa mga pagkakataong bumibisita sila, palagi itong tila nagmamadali. Tinitingnan ng mga sandali kasama ang kanilang ina bilang mga sagabal lamang sa kanilang abalang buhay. Nagpapalitan sila ng mababaw na pagbati at mga tinging walang laman na nag-iiwan kay Kelly ng pakiramdam na siya ay inabandona ng mga pinakamahalaga sa kanya. Sinubukan niyang mapanatili ang pag-uusap, umaasang mapukaw ang kahit konting koneksyon, ngunit natatanggap lamang ang maikli at pilit na mga ngiti na para bang ginagawa lamang nila ito bilang isang tungkulin. Madaling natagpuan ni Kelly ang aliw sa mga lumang sulat mula kay Luke na nagpapaalala sa kanya ng mga panahong tila lahat ay posible. Ang kanyang mga matapat na salita ng pagmamahal at suporta na isinulat taon na ang nakalilipas ay nagbigay sa kanya ng kahit kaunting ginhawa sa kanyang kalungkutan. Ngunit ang kawalan ay nanatiling hindi mapunan. Habang tinititigan ang mga litrato ng pamilya na nakakalat sa buong bahay, mga alaala ng Pasko, mga bakasyon sa tag-init at mga birthday party ng kanyang mga anak, naramdaman niya na parabang ang mga pinahahalagahang sandali na ito ay pagmamay-ari ng ibang tao, hindi sa kanya. Ang kanyang pananabik na muling buuin ang ugnayan sa kanyang mga anak ay naging isang obsesyon. Bumili si Kelly ng mga regalo, gumawa ng maraming tawag sa telepono, at sinubukang mag-organisa ng mga pagtitipon ng pamilya, ngunit walang naging bunga ang kanyang mga pagsusumikap. Si Mia ay palaging abala sa trabaho, sa kanyang anak na babae o iba pang mahahalagang bagay. Si Oliver naman, kadalasang tahasang binabaliwala ang mga pagsisikap ng kanyang ina na muling makipag-ugnayan. Ang tuloy-tuloy na pagtanggi na ito ay nagdulot ng pinsala kay Kelly, hindi lamang sa emosyon kundi pati na rin sa kanyang pisikal na kalusugan. Ang oras ay tila bumagal para kay Kelly at nagsimula siyang mapansin ang mga kakaibang bagay sa kanyang kapaligiran. Paminsan-minsan, hindi niya naririnig ang telepono o marinig ang mga yabag sa hardin. Kapag nagsasalita ang kanyang mga anak, ang kanilang mga tinig ay tunog malabo at malayo.
na para bang bahagi ng isang panaginip. Isang pagbisita sa doktor ang nagkumpirma ng kanyang mga takot sa isang malupit na diagnosis, malubhang pagkawala ng pandinig. Ang revelasyon ay hindi lamang nagpaguho sa kanya dahil sa kapansanan mismo, kundi dahil ito ay nangangahulugan ng lalo pang pagliit ng kanyang mundo. Bumalik si Kelly sa kanyang mansyon lubos na talunan. Ang mga dingding ay tila mas mataas at mas malamig at ang katahimikan sa loob ng bahay ay napakahirap tiisin. Nakaupo sa paboritong silya ni Luke, tinanaw niya ang hardin kung saan ang mga bulaklak na kanilang itinanim ay patuloy na namumukadkad, walang pakialam sa kanyang kaloob-loobang pagdurusa. Pakiramdam niya ay isang dayuhan siya sa sarili niyang tahanan, nakakulong sa kanyang mga alaala at nilulunod ng nakabibinging katahimikan. Habang ang mga araw ay nagiging isang monotono ng kalungkutan at pagbabalik-tanaw, lalong humina ang pag-asa ni Kelly na makikita pa ng kanyang mga anak ang mapagmahal na ina na kanyang pinagsikapan. Lumala ang kanyang kalusugan, ngunit ang pighati sa kanyang kaluluwa ang higit na masakit. Ang mansyon na dati simbolo ng tagumpay at pagmamahalan ay naging bilangguan niya, nag-aalingaw-ngaw ng mga alaala ng buhay na unti-unting nawala. Si Kelly Harris, na minsang kinikilalang matatag na ina at leader sa negosyo, ay naging anino na lamang ng dati niyang sarili, nakakulong sa kalungkutan ng kanyang sariling pag-iisa. Dahil sa pagkawala ng kanyang pandinig, napilitan si Kelly na umasa sa kanyang mga anak para mabuhay. Iniwan ang mansyon na puno ng mahalagang alaala ng kanyang buhay kasama si Luke. Ang pakikibagay sa pamumuhay sa mga tahanan ng kanyang mga anak ay naging mahirap. Pakiramdam niya ay isa siyang hindi inaasahang bisita sa kanilang mga espasyo. Sa simula, parehong tinanggap nina Oliver at Mia si Kelly dahil sa tungkulin, ngunit unti-unting nawala ang pagpapanggap na may init ng pagtanggap. Sa bahay ni Mia, inilagay si Kelly sa isang maliit na silid sa dulo ng koridor, malayo sa mga aktibidad ng pamilya. Si Mia, abala sa kanyang mga responsibilidad sa trabaho at pagiging ina, ay unang sinubukang magbigay ng aliw kay Kelly sa pamamagitan ng paghahanda ng mga paborito nitong pagkain at pagsasali sa mga pag-uusap sa hapunan. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, humina ang tiyaga ni Mia sa harap ng mga dumaraming responsibilidad at naging manipis ang kanyang pasensya. Dahil sa pagkawala ng pandinig ni Kelly, nahirapan siyang makisali sa mga pag-uusap o aktibong makilahok sa buhay ng pamilya na nagresulta sa tingin ni Mia na ang mga pangangailangan ng kanyang ina ay dagdag na pasanin. Sa hapunan, madalas na binubuhos ni Mia ang kanyang hinanakit kung paano nakakasagabal si Kelly sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Iniisip na hindi siya naririnig ng kanyang ina, ipinapahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa isang tono na may halong kawalang pasensya, hayagang ninanais ang ibang sitwasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, ang anak ni Mia na si Mariah, isang sensitibo at mapagmasid na 8 taong gulang, ay nasaksihan ang lahat ng ito na may halong pag-usisa at inosenteng kamalayan. Si Mariah, na may matalas na pakiramdam sa emosyon ng iba, ay napansin ang tahimik na dalamhati ng kanyang lola. Sa kanyang simpleng paraan bilang bata, sinikap niyang pahupain ito. Madalas niyang binibigyan ng aliw si Kelly, gumuguhit ng mga makukulay na larawan ng mga bulaklak o marahang hinahawakan ang kamay nito sa mga paglalakad sa hardin. Ang mga kilos ng kabaitan na ito ay nagbigay kay Kelly ng mahalagang pagtakas mula sa kanyang pag-iisa, ginagawang si Mariah ang isang sinag ng init at pagmamahal na kabaligtaran sa lamig mula sa kanyang sariling anak na babae. 2 buwan matapos ang pananatili ni Kelly sa bahay ni Mia, lumipat siya sa tahanan ni Oliver, ngunit natagpuan din ang parehong malamig na pagtanggap.
Si Oliver abala sa kanyang karera at sa maselang balanse sa kanyang asawa na si Scarlett ay tila nag-aalangan sa pagtanggap sa kanyang ina. Si Scarlett naman, sa kanyang bahagi ay bahagyang ipinakita ang pagkayamot sa presensya ni Kelly. Inilagay si Kelly sa isang maliit na silid na halos isang storage closet na hirap na paglagyan ng kanyang mga gamit. Ang pakikitungo kay Scarlett ay bihira at kapag naganap ay may malamig na pagdidistansya. Unti-unting napagtanto ni Kelly na siya ay napapabayaan kahit sa pinakapayak na aspeto ng pang-araw-araw na buhay. Madalas na nakakalimutan ni Scarlett na tawagin siya para sa pagkain. At si Kelly, dahil sa kawalan ng pandinig, ay kailangang umasa sa mga visual na senyales at kutob para malaman ang oras ng kainan. Isang partikular na masaklap na araw, naghintay si Kelly ng ilang oras para sa isang tanghalian na hindi naman dumating. Gutom, pag-iisa at isang malalim na pakiramdam ng pagpapabaya ang naging kanyang mga matapat na kasama. Sinubukan ni Oliver na ayusin ang sitwasyon, ngunit ang kanyang pag-aatubili na harapin si Scarlett ay naging dahilan upang maging dituwirang kasangkot siya sa pagpapabaya. Ang hirap ng pagkakaroon ni Kelly sa bahay ay naging malinaw at hayagan niyang tinatalakay ito kay Mia tungkol sa bigat na dulot ng presensya ng kanilang ina sa kanilang mga buhay. Kapag nagkikita ang magkapatid, tapat nilang pinag-uusapan ng abala na dala ni Kelly. Malapit sa kanila, nararamdaman ni Kelly ang mga pahiwatig ng mga pag-uusap na ito, hindi sa pamamagitan ng pandinig, kundi sa pamamagitan ng kanilang kilos. Mga impatient na tingin at malalalim na buntong hininga na nagpapahiwatig ng pagkadismaya. Hindi nila alam na nababatid ni Kelly ang mga ito, na patuloy lamang na nagpapalubha sa kanyang kalagayang pangkaisipan. Ang pakiramdam na isa siyang pasanin para sa kanyang mga anak na kanyang inaruga ng buong pagmamahal ay nagtulak sa kanya sa mas malalim na kawalan ng pag-asa. Gumugol siya ng mahabang oras sa kanyang silid, pinagmamasdan ang mga lumang litrato at mga alaala ng mas masayang panahon kasama sina Oliver, Mia at kanilang mga anak, mga bakas ng isang buhay na puno ng kasiyahan at init. Bawat araw ay lalong nagpapalalim ng kanyang pakiramdam ng pag-iisa at emosyonal na pagkakahiwalay, na para bang siya ay hindi na tunay na naroroon. Ang distansya sa pagitan niya at ng kanyang mga anak ay hindi nasusukat sa pisikal na espasyo, kundi sa isang malalim na lamig at kawalan ng pagmamahal. Bawat walang malasakit na kilos at pabayaang salita ay lalong nagpapatibay sa pagguho ng kanyang dating matatag na diwa. Si Mariah, bagaman bata at hindi ganap na nauunawaan ang komplikasyon ng sitwasyon, ay nanatiling sinag ng pag-asa sa buhay ni Kelly. Napansin niya ang lungkot ng kanyang lola at, sa pamamagitan ng maliliit na maaruga niyang kilos, ay sinikap pahupain ang kalungkutan na makikita sa mga mata ni Kelly. Para kay Kelly, ang inosenteng pagmamahal ni Mariah ay isang tunay na pagmamahal pa rin ang umiiral na ipapakita sa simpleng ngiti ng bata o sa isang iginuhit na larawan ng Crayola. Habang lumilipas ang panahon, lalong naramdaman ni Kelly na siya ay isang dayuhan sa mga tahanan ng kanyang sariling mga anak. Ang pag-asa na balang araw ay ituturing siyang may kabaitan at paggalang na kanyang inaasa may unti-unting naglaho bawat araw. Si Kelly Harris, na minsan ay naging pundasyon ng kanyang pamilya, ngayon ay nakikita ang sarili bilang isang itinapong bahagi, nahihirapan hanapin ang lugar kung saan siya tunay na pinapahalagan at minamahal. Sa kaloob-looban, natanto niya na ang lugar na iyon ay wala na sa tahanan ni na Oliver o Mia. Kahit nawalan siya ng pandinig, lubos na naramdaman ni Kelly ang kawalan ng mga mapagmahal na kilos, ang mga usapang hindi siya kasali, at ang pagguho ng mga bigkis ng pagmamahal na minsang nagbuklod sa kanilang pamilya.
Sa tahanan ni Oliver, ang kanyang karanasan ng pagpapabaya ay lantad na lantad, pinalalala pa ng malinaw na pag-ayaw ni Scarlett. Ang pang-araw-araw na buhay ni Kelly ay tinatakpan ng lamig ng kawalang malasakit ni Scarlett, kung saan ang mga pagkain ay madalas malamig o mabilisang inihahanda at kung minsan ay tuluyang nakakalimutan. Ang tanging nakakagambala sa laganap na katahimikan ay ang mga tunog ng pagsara ng mga pinto, mabilis na yabag at buhay na pag-uusap na nagaganap malayo sa kinaroroonan ni Kelly, na tila lubusang nakalimutan. Si Oliver, ang anak na inaruga ni Kelly ng buong pagmamahal at dedikasyon, ay tila naging isang estranghero para sa kanya. Iniiwasan niya ang mga komprontasyon kay Scarlett at nagpapanatili ng kunwa-kunwari ang kawalang pakialam, hindi pinapansin ang mga banayad na kalupitang ginagawa ng kanyang asawa. Ramdam ni Kelly ang pakikibaka ni Oliver, ang kanyang panloob na labang pagbalansehin ang hangarin na mapanatili ang kapayapaan kay Scarlett laban sa kanyang tungkuling alagaan ang kanyang ina. Ngunit araw-araw, tila unti-unting nagpapasya si Oliver na piliin ang landas ng kaunting pagtutol, binabaliwala si Kelly at inuuna ang kanyang relasyon kay Scarlett. Ang antagonismo ni Scarlett ay hindi lantaran, ngunit palaging naroroon. Sa tuwing sinusubukan ni Kelly na makilahok sa mga pang-araw-araw na gawain, maging sa simpleng pag-alalay sa kusina o sa pakikipag-ugnayan sa kanyang apo, laging nakahanap ng paraan si Scarlett upang ilagay siya sa tabi. Isang araw, sinubukan ni Kelly na magtupi ng mga damit bilang maliit na ambag, ngunit si Scarlett na may mapang-uyam ng ngiti ay kinuha ang mga damit mula sa kanyang mga kamay at sinabing hindi na kailangan. Ibinigay ni Kelly ang isang pilit na ngiti. Bilang tugon, tinatago ang sakit na kanyang naramdaman, ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niyang siya ay mababa ang tingin at hindi pinahahalagahan. Sa mga ganitong mahihirap na pagkakataon, madalas na bumabalik si Kelly sa kanyang mga alaala ng mas masayang mga araw kasama si Luke. Malugod niyang inaalala ang mga umagang ginugol nila sa beranda. Iniinom ang kanilang kape habang pinaplano ang hinaharap ng kanilang negosyo at pamilya. Minamahal niya ang mga alaala ng tawanan ng kanilang mga anak habang naglalaro sa hardin, ang masiglang pagtitipon ng pamilya at ang malalim na pagkakaibigan na ibinahagi nila ni Luke. Ang mga pagbabalik-tanaw na ito ang tanging aliw ni Kelly, mga paalala ng panahon kung kailan siya ay lubos na minamahal at pinahahalagahan. Gayunpaman, ang realidad ay patuloy na sumasalakay kay Kelly ng walang humpay. Ang malinaw na kaibahan sa pagitan ng isang nakaraan na puno ng pagmamahal at isang kasalukuyang puno ng kawalang pakialam ay nagpapabigat ng kanyang kalagayan. Kahit pa nawalan siya ng pandinig, lubos na nararamdaman ni Kelly ang bawat mapanlait na tingin at bawat impatient na buntong hininga. Parang naririnig niya ang mga ito kahit hindi talaga. Ang mga pagsisikap ni Oliver na mamagitan ay napipigilan ng kanyang pag-aatubili na hamunin si Scarlett, na nagiging dahilan upang maging hindi sinasadyang kasangkot siya sa pagpapabaya. Ramdam niya ang bigat ng presensya ng kanyang ina at sa mga pag-uusap kay Mia, inihahayag niya ang kanyang pagkabahala tungkol sa epekto nito sa kanilang mga buhay. Si Kelly, na mas nakakaramdam sa pamamagitan ng pagmamasid kaysa sa pandinig, ay napagtanto na ang kanyang mga pagtatangka na makipag-ugnayan sa kanyang mga anak ay walang saysay. Unti-unti niyang napansin ang pagtanggi at ang emosyonal na distansya na pinapanatili ng mga ito. Nagsimulang mapansin ni Kelly ang mga banayad na detalye na maaaring makaligtaan ng iba. Ang pag-iwas ni Oliver sa pakikipag-eye contact, ang mabilis na pagsara ng mga pinto ni Scarlett. Bawat kilos ay tila lalo siyang itinutulak palayo, papunta sa lalong malalim na pag-iisa.
Ginugugol ni Kelly ang kanyang mga araw na halos palaging nasa kanyang silid, nakatanaw sa hardin kung saan ang mga bulaklak na itinanim nila ni Luke ay patuloy na namumukadkad, simbolo ng isang nakaraan na tila lalong lumalayo. Ang kanyang kalagayan sa pag-iisip ay lalong lumala habang kinakaharap niya ang masakit na katotohanan na siya ay itinuturing na isang pasanin ng mga taong kanyang inaruga ng buong pagmamahal. Mahabang oras ang ginugugol niya sa pagtitig sa mga lumang litrato ng mas masayang panahon, mga imahe ng mga anak ni Oliver at Mia, ang kanilang mga walang pakialam ng ngiti at mainit na yakap, mga alaala ng isang buhay na tila banyaga na ngayon. Kahit na hindi makarinig, nanatiling masigasig si Kelly sa dynamic sa paligid niya sa pamamagitan ng pagbabasa ng body language at mga visual cue. Nararamdaman niya ang ilalim na tensyon, ang alanganing pag-uugali ng kanyang mga anak, lalo na ni Oliver, tuwing pinag-uusapan nila ni Scarlett ang kanilang sitwasyon. Ang atmosfera ay mabigat sa alalahanin na nagmumungkahi ng mga usapan at desisyon na nagaganap ng hindi niya naririnig, ngunit hindi rin naman nakakawala sa kanyang kamalayan. Bawat araw, lalong naramdaman ni Kelly na siya ay isang tagamasid na lamang sa sarili niyang buhay, nasasaksihan ang unti-unting paglalaho ng kanyang lugar sa kanyang pamilya. Kelly, na may bahid ng kaba ngunit umaasa, ay tumingin sa paligid ng lugar na tinuturing na resort ng kanyang mga anak. Habang pinagmamasdan niya ang pagbabago sa tanawin sa labas ng bintana ng kotse, nakaramdam siya ng magkahalong pananabik at pag-aalinlangan. Ang ideya ng bakasyon ay nagbigay ng bagong pag-asa, isang pagkakataong makapahinga mula sa pighati at siguro'y mapalapit muli sa kanyang mga anak. Subalit, nang makarating sila sa lugar, ang unang impresyon ni Kelly ay hindi tugma sa kanyang inaasahan. Ang gusali ay tila karaniwang institusyon lamang, malayo sa mga imaheng ipinalabas ni na Oliver at Mia na parang bakasyunan. Huminto si Kelly sa harap ng pasukan, pansamantalang natulala. Hindi ito mukhang destinasyon para sa pagre-relax, bagkus ay tila isang lugar na walang kaluluwa. Napansin niyang ang mga puting dingding ay payak, may kakaunting palamuti at ang amoy ng disinfectant ay matindi. Ngunit sa kabila ng mga pangamba na unti-unting lumalapit sa kanyang kamalayan, inaliw siya ng mga mapagpanggap na ngiti ni na Oliver at Mia, na tila nagpapahiwatig na ito ang tamang lugar para sa kanya. Pinilit niyang ngumiti, pinanghahawakan ang kwento na kanilang isinabuhay. Habang pumasok siya sa loob ng gusali, ang kabigatan ng kanyang dibdib ay hindi na maikakaila. Nakilala nila ang isang miyembro ng staff na bumati sa kanila ng may pilit na ngiti, habang si Mia ay muling ipinakita sa kanya ang mga larawan sa telepono. Pinapatunayan na ito nga ang lugar na kanilang sinasabi. Pinili ni Kelly na paniwalaan ng bersyon ng kanyang mga anak na parabang ito ay isang bagong simula, kahit pa nararamdaman niyang hindi ito ang bakasyon na kanyang inaasahan. Lumakad siya papasok ng may alinlangan, ngunit determinado pa rin na harapin ang anumang hatid ng lugar na ito. Sa kabila ng mga ngiting ipinakita ni na Oliver at Mia, naramdaman ni Kelly na mayroong hindi tama. Ang paligid ay malamig at ang dating ng lugar ay malayo sa maginhawa. Ang kanyang panloob na boses ay nagsasabing magtanong, magusisa, ngunit ang mga matatamis na salita ng kanyang mga anak ang pumigil sa kanya. Sa bawat hakbang napapalayo sila ni Oliver at Mia, ang kanyang pakiramdam ng kalungkutan ay lalong lumalim. Hindi niya alam kung bakit ang lugar na ito na ipinakilala bilang isang resort ay tila nagtatago ng ibang katotohanan. Isang katotohanan na unti-unting lumilinaw habang siya ay naiiwan sa mga estrangherong pader at pamilyar na amoy ng disinfectant. Nang umalis sina Oliver at Mia matapos siya ihatid, tumayo si Kelly sa pintuan, pinagmamasdan ang kanilang papalayong kotse.
Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang talagang mag-isa siya. Ang kanyang ngiti ay naglaho at ang pag-asa na hatid ng inaakalang bagong simula ay unti-unting napalitan ng pakiramdam ng pagtataksil. Ang resort na ito ay hindi ang ipinangako ng kanyang mga anak. Ito ay isa palang lugar ng paglimot kung saan siya ay inilihis mula sa kanilang mga buhay, dahan-dahang tinatanggalan ng presensya sa pamilya. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Kelly ang malamig na realidad ng kanyang bagong kalagayan. Ang mga staff ay mabait ngunit formal at ang kanilang mga kilos ay tila nakaprograma na nagpapakita ng kaunting pag-aalaga ngunit walang tunay na malasakit. Nagsimula niyang mapagtanto na ang kanyang mga anak ay naghanap ng isang paraan upang mailayo siya, hindi dahil sa kagustuhan nilang mapabuti ang kanyang kalagayan, kundi upang mapagaan ang kanilang sariling buhay. Ang kanyang iniisip na bakasyon ay naging malinaw na isang paraan upang siya ay maisantabi. Gamit ang natitirang lakas, sinubukan ni Kelly na umangkop sa kanyang bagong buhay. Nagtangkang makipagkaibigan sa mga ibang residente, nagbabasa ng mga librong dala niya at pinagmamasdan ang mga larawan ng pamilya na kanyang dinala, umaasang magdadala ito ng kaunting ginhawa. Ngunit sa tuwing tinititigan niya ang mga ngiti sa mga lumang larawan, ramdam niya ang pagkawala ng init at pagmamahal na minsang bumalot sa kanyang pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang pag-asa ay unti-unting naglalaho at ang kalungkutan ay lalong bumibigat. Natutunan ni Kelly na ang pinakamalupit na anyo ng pagkakalimot ay ang pagiging buhay, ngunit hindi na bahagi ng buhay ng mga minamahal. Ang inaakalang pansamantalang bakasyon ay naging tila walang katiyakang paglayo, habang patuloy na sinusubukan ni Kelly na humanap ng liwanag sa kanyang sitwasyon, naging malinaw sa kanya na ang tunay na pagkawala ay hindi ang pandinig o ang kalusugan, kundi ang pagkawala ng tahanan sa puso ng kanyang sariling pamilya. Sa kanyang unang mga araw sa nursing home, ang mga pakiramdam ni Kelly ay pinaghalong kalituhan at lungkot habang unti-unting bumabalot ang katotohanan ng panlilinlang ng kanyang mga anak. Pinadidilim ang kanyang diwa. Gayunpaman, ang likas niyang katatagan ay unti-unting lumitaw. Dahan-dahan niyang sinubukang kilalanin ang pasilidad at mag-adjust sa kanyang bagong kapaligiran. Bagaman malamig at payak ang lugar, may kaayusan at kalinisan dito na nagpahintulot kay Kelly na makaranas ng respeto, isang bagay na ipinagkait sa kanya ni Oliver at Mia. Sa dining hall, habang nakikibahagi sa mga pagkain, pinagmamasdan niya ang ibang mga residente. Ang lugar ay puno ng mga tao mula sa iba't ibang edad. Bawat isa ay may dalang kwento ng buhay at pagkawala. Ang iba ay masigla pa rin, habang ang iba naman, katulad ni Kelly, ay naghahanap ng bagong kahulugan sa buhay, sa kanilang bagong kalagayan. Habang nag-a-adjust si Kelly sa buhay sa nursing home, sa oras ng mga pagkain, paminsan-minsang recreational activities, at ang madalang na pagbisita ng mga kamag-anak ng iba, tinanggap niyang wala siyang inaasahang bisita. Tiyak si Kelly na sina Oliver at Mia ay hindi dadalaw, isang iniisip na nagdulot ng magkahalong ginhawa at lungkot sa kanya. Sa isang tahimik na tanghalian, nakilala niya si Rita, isang caregiver sa pasilidad. Si Rita na nasa kanyang 40 ay may taglay na init at katahimikan na agad nagpakagaan ng loob ni Kelly. Mula sa simula, napansin ni Rita ang pagiging reserved ni Kelly. At natural na nagsimulang makipag-usap sa kanya. Tinitiyak ang kanyang kaginhawahan, tinutulungan siya sa mga pagkain at nagmumungkahi ng maiikling paglalakad sa hardin ng nursing home. Habang lumalalim ang kanilang mga pakikipag-ugnayan, natagpuan ni Kelly ang aliw sa presensya ni Rita at naging pangunahing pinagmumulan ng emosyonal na suporta ang caregiver. Isang maaraw na umaga, iminungkahi ni Rita,
Napakaganda ng araw ngayon, Mrs. Kelly. Maglakad kaya tayo? May ngiti at mahinahong inaayos ang shawl ni Kelly. Inakay siya ni Rita papunta sa simpleng hardin ng nursing home. Ang sariwang simoy ng hangin at bahagyang halimuyak ng mga bulaklak ay nakapagbigay kay Kelly ng bagong sigla. Habang naglalakad sila sa hardin, nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang nakaraan, ang buhay, kasama si Luke, ang kanilang negosyo, at ang pagkakalayo kay Oliver at Mia. Sa simpleng ngunit matatag na tono, inilahad niya ang kanyang mga kwento. Si Rita, na marunong magbasa ng mga banayad na tanda ng kalungkutan at pagkadismaya sa kilos ni Kelly, ay naging isang hindi matatawarang kasama. Sa mga panahong labis na nalulungkot si Kelly, nariyan si Rita na may mahigpit na haplos sa balikat o isang taos-pusong liham na nakapagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Si Rita ay madalas gumawa ng mga simpleng gawain na nagpapasaya kay Kelly, tulad ng pagdadala ng sariwang bulaklak mula sa hardin o isang aklat ng tula na alam niyang magpapalakas sa loob ni Kelly. Ang kanyang malasakit ay lumagpas sa tungkuling propesyonal at naging isang tunay na pagkakaibigan na nagdadala ng mga ngiti sa mukha ni Kelly. Sa tahimik na mga sandali, pinagninilayan ni Kelly ang kanyang buhay at ang mga pagpiling ginawa ng kanyang mga anak. Inaalala niya ang mga masasayang oras na ginugol kasama si Luke at ang inosente nilang mga taon nina Oliver at Mia. Iniisip kung kailan at saan naghiwalay ang kanilang landas. Nabatid ni Kelly na ang labis na pagnanais para sa kayamanan at mana ay nagwasak sa mga pangunahing halaga ng pagmamahal at pamilya na dati nilang pinanghahawakan. Ang mga alaala ng pagkabata ng kanyang mga anak, kung saan sabik silang yumayakap sa kanya at kay Luke, ngayon ay matalim na naiiba sa kasalukuyang pagkakahiwalay. Pinagnilayan ni Kelly kung mayroon bang magagawa siya noon upang mapanatili ang samahan ng pamilya. Ngunit ang mga sagot ay tila laging mailap, natatabunan ng anino ng nakaraan at ng mga paano kaya kung ng mga hindi natupad na hinaharap. Unti-unti niyang tinanggap na maaaring ang ilang tanong ay mananatiling walang sagot. Sa halip na magpumilit sa mga bagay na wala siyang kontrol, pinili ni Kelly na ipamuhay ang bawat araw na may dignidad na taglay pa rin niya. Ang nursing home ay nagbigay sa kanya ng istrukturado at maayos na kapaligiran na nagdulot ng pakiramdam ng seguridad. Pinahalagahan niya ang maliliit na kabutihang ipinapakita ng mga staff, tulad ng isang mainit ng ngiti, maayos na paghahain ng pagkain o mahinahong pag-akay sa pasilyo. Ang mga simpleng sandaling ito ng koneksyon sa kapwa-tao ang tunay na nagbigay ng kabuluhan at aliw sa kanyang mga araw. Sa kabila ng pighati na kanyang naramdaman sa pagtataksil ng kanyang mga anak, natutunan ni Kelly na muling humanap ng kahulugan sa kanyang buhay. Sa bawat paglalakad sa hardin kasama si Rita, bawat tula na kanyang binabasa at bawat bulaklak na idinadampi sa kanyang kamay, nadaman niyang may pagkakataon pa ring magpatuloy. Bagaman malayo sa kanyang nais, ang nursing home ay nagbigay kay Kelly ng bagong pag-asa. Isang tahimik na uri ng kaligayahan na nagmumula sa pagtanggap sa kung ano ang mayroon at ang pagbibigay halaga sa mga simpleng kagalakan sa araw-araw. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nakabuo si Kelly ng mga bagong pagkakaibigan sa nursing home at naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay sina Mrs. Selena, isang masugid na mambabasa na mahilig magkwento tungkol sa mga huling librong binasa. Si Mr. Watson, dating marino na may mga nakakabighaning kwento ng kanyang paglalakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo. At si Mrs. Rosa na ang nakakahawang halakhak at kasiyahan sa mga aktibidad ay nagdadala ng tuwa sa lahat ng nasa paligid niya. Bagaman hindi kasing lalim ng relasyon niya sa kanyang pamilya, ang mga bagong ugnayang ito ay napunan ng isang puwang sa kanyang buhay. Nagbahagi sila ng mga tawanan at pag-uusap
At sa pamamagitan ng mga simpleng pakikipag-ugnayang ito, naramdaman ni Kelly ang muling pagkonekta sa isang komunidad. Ang ritmo ng kanyang mga araw ay naging mas madali at natagpuan niya ang aliw sa pagkatanto na sa kabila ng kanyang mga pangyayari, may kabutihan pa rin sa mundo. Hindi ito ang buhay na kanyang inasahan, ngunit ito ay isang buhay na karapat-dapat pa ring yakapin. Sa kabila ng mga hamon, pinanatili ni Kelly ang kanyang tikas at dignidad. Laging maayos ang kanyang pananamit at matatag ang kanyang ekspresyon, isang tahimik na pahayag ng katatagan sa harap ng mga hirap na kanyang naranasan. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang hanapin ang kapayapaan sa mga simpleng kasiyahan sa buhay, isang maaraw na hapon na ginugugol sa pagbabasa sa hardin, ang mga maalagang kilos ni Rita o ang pakikipag-usap sa bagong kakilala. Alam ni Kelly na limitado na ang natitirang mga taon sa kanyang buhay, ngunit pinili niyang isabuhay ang mga ito ng may dignidad na itinataguyod ni Luke noon pa man. Sa kabila ng pag-abandona ng kanyang mga anak, tumanggi si Kelly na ang kanilang pagtatakwil ay magdikta sa natitirang bahagi ng kanyang kwento. Sa loob ng nursing home, natagpuan niya ang isang bagong layunin, isang pamalit na pamilya, at higit sa lahat, isang bagong simula para sa pusong nanatiling handang magmahal. Gayunpaman, habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting lumubha ang kalagayan ni Kelly. Ang dating banayad na pagkapagod ay lumala, at bawat munting pagsusumikap ay nagdudulot ng labis na pagkapagod at pagkahapo. Ang mga paglalakad sa hardin na dati nagbibigay ng aliw at saya ay naging malaking hamon. Ang bigat ng mga taon ay tila bumabalot kay Kelly, ginagawang pabigat ang bawat hakbang. Si Rita, na laging mapagmasid, ay napansin ang mga banayad na pagbabago sa kondisyon ni Kelly, kung paanong mas matagal na bumangon tuwing umaga at ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang isang basong tubig. Bilang tugon, mas lalo pang nag-alaga si Rita, nagbibigay ng suporta sa lahat ng posibleng paraan. Tinulungan niya si Kelly sa paggalaw sa loob ng pasilidad at sinamahan siya sa mga pagbisita sa doktor. Laging handa sa pagbibigay ng ngiti o isang nakakapagpalubag loob na haplos sa balikat. Sa kabila ng paghina ng kanyang pisikal na kalagayan, nanatiling matatag ang espiritu ni Kelly laban sa kawalan ng pag-asa. Ang mga alaala ni Luke at ng mas magagandang araw ay nagsilbing kanyang muog. Nagsimula siyang magsulat ng mga liham sa sarili araw-araw, itinatala ang kanyang mga damdamin, pagninilay-nilay sa buhay at partikular na ang kanyang mga pagkabigo at pag-asa. Ang pagsusulat na ito ay naging kanyang santuwaryo, isang pribadong lugar kung saan malaya niyang naipapahayag ang kanyang sarili nang walang takot sa paghatol o pagtatakwil. Sa kanyang mga liham, inilahad ni Kelly ang kanyang pagdurusa sa pag-abandona ng kanyang mga anak. Ngunit pinanghahawakan pa rin ang pag-asang magkikita silang muli sa mas mabuting mga kalagayan kung saan maaaring manaig ang pagmamahal kaysa sa kasakiman. Napansin ni Rita ang dedikasyon ni Kelly sa pagsusulat at tinanong siya tungkol sa motibasyon sa likod ng mga pagninilay na ito. Dahan-dahang nagsimulang magbahagi si Kelly ng ilang bahagi ng kanyang mga liham kay Rita. Sa pamamagitan ng mga sandaling ito, mas lumalim ang pagkaunawa ni Rita sa malalim na sakit at mga komplikasyon ng buhay ni Kelly. Natutunan niya ang tungkol sa tagumpay ni Kelly bilang isang negosyante noon, ang kanyang mga pakikibaka kasama si Luke upang bumuo ng isang maunlad na imperyo, at ang masakit na kabalintunaan kung paanong ang pamilyang minsang iniingatan ni Kelly ng lubos ay naging pinakamatinding pinagmumulan ng kanyang kalungkutan. Nawalan ng koneksyon dahil sa mga kayamanan at ari-ariang ngayon ay tila walang halaga sa kanya. Mrs. Kelly, mas malakas ka kaysa sa iyong iniisip,
Madalas na sabihin ni Rita, mahigpit na hawak ang mga marurupok na kamay ni Kelly. Ang mga liham na ito ay iyong pamana, isang testamento sa lawak ng pag-ibig at karunungan na nais mo pang iparating. Ngumingiti si Kelly bilang pasasalamat sa mga salitang ito ni Rita. Ngunit sa kaloob-looban niya, nararamdaman niyang lalong lumalala ang kanyang pagkapagod. Ang sakit sa kanyang mga kasukasuan, ang hirap sa paghinga, at ang walang humpay na pagkapagod ay nagsimulang manaig sa kanyang katawan. Gayunpaman, itinago ni Kelly ang kanyang paghihirap. Determinado siyang huwag ipakita kay Rita o kahit kanino ang lawak ng kanyang paghina. Patuloy pa rin siyang nagsusulat. Sa mga araw na ang paghawak sa panulat ay nagiging isang pakikibaka, naniniwala siyang ang kanyang mga salita ay magsisilbing isang permanenteng alaala na magtatala ng kanyang mga karanasan at aral sa buhay. Habang lumilipas ang mga araw, lalong naging malinaw ang pisikal na kahinaan ni Kelly. Dumami ang pagbisita sa doktor at ang kanyang pagdepende sa suporta ni Rita ay lalong lumaki. Ngunit sa kabila ng lahat, pinanatili ni Kelly ang kanyang dignidad. Itinataas pa rin niya ang kanyang ulo, hinarap ang kanyang paghina, habang tinatamasa pa rin ang mga munting kaligayahan sa mga pakikipag-usap kay Rita at sa iba pang mga residente. Batid ni Kelly na ang kanyang mga araw ay bilang na, ngunit tinanggap niya ito ng may kapayapaan. Para sa kanya, ang pagpapanatili ng dignidad at pagmamahal kahit sa pinakamahirap na panahon ay kanyang pinakadakilang tagumpay. Hanggat kaya niyang magsulat at panatilihing buhay ang kanyang mga alaala, naramdaman niyang hindi patapos ang kanyang kwento. Sa kanyang mga huling liham, ipinahayag ni Kelly ang pag-asa na balang araw ay babasahin ni na Oliver at Mia ang kanyang mga sinulat at mauunawaan ang lalim ng pag-ibig na palagi niyang inilalaan para sa kanila sa kabila ng lahat ng nangyari. Umaasa siyang ang kanyang mga salita ay magpapalambot sa kanilang matigas na puso at mag-uudyok sa kanila na pag-isipan kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Kahit sa gitna ng paghina ng kanyang kalusugan at lumalalang kalagayan, si Jackson ay lumaban sa tanging paraang alam niya. Sa pamamagitan ng pagsusulat at sa kapangyarihan ng pagmamahal na hindi naglalaho. Ang bawat liham na kanyang isinulat ay isang tahimik na pagtutol laban sa pagpapabaya. Isang patunay ng kanyang di matinag na paniniwala sa kapangyarihang magbago ng pagmamahal at pagpapatawad. Nag-iisang pagdalaw ni na Oliver at Mia sa nursing home ay dumating sa isang madilim at maulap na araw. Nakita nilang mas mahina na si Jackson. Dumating sila na may dalang bulaklak na halatang nalantana at nagpakita ng mga pilit na ngiti. Tinanggap sila ni Jackson ng may mahinahong ekspresyon. Tinatago ang kanyang sorpresa at ang kirot ng matagal na nilang pagkawala. Wala siyang inaasahan mula sa kanila pagdating sa init ng pagtanggap, ngunit ang kanilang emosyonal na paglayo ay nanatiling masakit. Sa buong pagbisita, nanatili sina Oliver at Mia na magalang, ngunit hindi masyadong nagsalita at ang kanilang mga mata ay madalas gumagala sa nursing home. Tila gusto lamang nilang matapos ang kanilang tungkulin. Si Jackson, nakaupo sa kanyang paboritong silya malapit sa bintana, ay pinagmamasdan sila ng may halong kalungkutan at pagsuko. Nabatid niya kung ano ang ibig sabihin ng pagdalaw na ito. Isang formalidad na gusto na nilang tapusin agad. Sa isang hindi sinasadyang pagkakataon, iniisip na hindi sila naririnig ni Jackson. Nag-usap ng mahina sina Oliver at Mia. Pinag-usapan nila kung gaano naging mas madali ang kanilang mga buhay mula nang ilagay si Jackson sa nursing home na malayo sa kanilang abalang mga araw at mga tungkulin sa pamilya. Ipinahayag ni Mia ang kanyang ginhawa na hindi na kailangang alagaan ang pangangailangan ng kanilang ina araw-araw at sumang-ayon si Oliver, sinasabing mas mabuti ito para sa lahat.
Habang nakatingin si Jackson sa labas ng bintana, huminga siya ng malalim. Pinagmasdan niya ang kanilang mga refleksyon sa salamin, napansin ang kanilang mga ekspresyon ng ginhawa at paglayo. Walang anumang ikinagulat si Jackson sa kanilang pag-uusap, tanging isang mapanakit na pagpapatunay ng matagal na niyang hinala. Bawat salita, kahit hindi niya narinig, ay tila isang hindi nakikitang talim na pumutol sa anumang natitirang ilusyon tungkol sa pagmamahal nila. Nang malapit nang matapos ang pagdalaw, mabilis na nagpaalam sina Oliver at Mia. Si Jackson, pinapanatili ang kanyang karaniwang mahinahon na ekspresyon, ay ngumiti at kumaway ng paalam. Tinatago ang kanyang pag-unawa sa tunay nilang damdamin. Pinanood niya silang umalis, nag-iiwan ng isang alon ng kawalang pakialam na mas mabigat pa kaysa sa anumang katahimikan. Malalim sa kanyang puso, alam ni Jackson na ito na ang huling pamamaalam. Nang siya'y muling nag-iisa, bumalik siya sa kanyang silya at ipinagpatuloy ang pagsusulat ng liham para sa sarili. Sa nanginginig na kamay, isinulat niya ang kanyang mga damdamin, pinaghalong kalungkutan, pagtanggap, at isang malalim na pagkaunawa na ang kanyang dignidad ay hindi matitinag sa kabila ng lahat. Bagaman tinanggap ng kanyang mga anak ang pagpapabaya, pinili ni Jackson ang daan ng tahimik na dignidad hanggang sa huli. Nararamdaman niya ang papalapit na pagtatapos ng kanyang buhay. Ang mga araw sa nursing home ay tila lumiliit at ang kanyang sigla ay lalong nabawasan sa bawat umagang lumilipas. Sa pagkaunawa na limitado na ang kanyang oras, ibinuhos ni Jackson ang kanyang natitirang lakas sa pagsulat ng sunod-sunod na mga liham. Tinatala ang kanyang mga huling pagninilay at matibay na espiritu. Sa mga huling liham na ito, inilabas ni Jackson ang lahat ng bigat ng kanyang buhay. Ang kaligayahang kanilang pinagsaluhan ni Luke, ang tahimik na pagdurusa ng pagiging hindi pinapansin ng kanyang mga anak, at isang katotohanang matagal niyang inilihim, hindi kailanman nawala ang kanyang pandinig. Inamin niyang tahimik niyang inoobserbahan ang kanyang mga anak, tahimik na umaasang makakita ng kahit bahagyang bakas ng pagmamahal na minsan niyang nakita sa kanila. Ibinahagi niya ang kanyang matinding pagkadismaya, ngunit pinagtibay ang kanyang di matinag na pagmamahal. Ang mga liham, taus-puso at nakakabagbag damdamin ay naglalaman ng patuloy na pag-asang balang araw ay mauunawaan ni na Oliver at Mia ang lawak ng kanilang isinakripisyo at muling yakapin ang esensya ng pagmamahal at pagiging magkamag-anak. Matapos isulat ang mga liham, tinawag ni Jackson si Rita, ang kanyang tagapag-alaga at pinagkakatiwalaan, at ipinagkatiwala sa kanya ang isang mahalagang misyon. Pakisigurong makarating ang mga liham na ito sa aking abogado, si Bill Roberts. Pagkatapos ng aking pagpanaw, utos ni Jackson ng may mahinahong at determinadong anyo. Tumango si Rita, mahigpit na hinawakan ang mga kamay ni Jackson, lubos na nauunawaan ang kahalagahan ng sandaling iyon. Ang mga liham na ito ay hindi lamang basta-basta sulat, kundi ang nagtatagal na pamana ng isang babaeng, sa kabila ng pagpapabaya, ay pinili ang magpatawad at mapanatili ang kanyang dignidad. Ang pagpanaw ni Jackson ay kasing payapa ng kanyang huling taon sa nursing home. Ang kanyang mahina ng kalusugan ay bumigay sa bigat ng panahon at siya'y pumanaw sa isang malamig na umaga kung saan ang araw ay tila nag-aalangan sa likod ng mga ulap. Ang libing ni Jackson ay simple na sinasalamin ang kanyang tahimik na dignidad. Wala itong magagarang bulaklak o mga detalyadong talumpati, tanging ang mga staff ng nursing home at ilang residente ang dumalo na nagluksa sa kanyang pagkawala ng taus-puso. Ang kawalan ng kanyang mga anak sa libing ay nagpakita ng malinaw na simbolo ng pagkakahiwalay sa pamilyang minsang kanyang minahal ng lubos.
Sina Oliver at Mia, abala sa kanilang mga buhay, ay hindi napansin ang huling pamamaalam ng kanilang ina, mas abala sa inaasahan nilang mana bilang kanilang susunod na kabanata. Sa huli, si Jackson ay umalis sa mundo ng may dignidad, iniwan ang kanyang mga liham bilang patunay ng kanyang walang hanggang pagmamahal, pag-asa at katatagan. Ang kanyang mga salita na kabaon sa papel ay nagsilbing huling pamana, isang paalala na kahit sa harap ng pagkawala at pagtanggi, ang tunay na pagmamahal at pagpapatawad ay maaaring magtagal at magbigay ng liwanag hanggang sa huling sandali. Nang sumunod na umaga matapos ang libing, dumating sina Oliver at Mia sa opisina ng abogado na si Bill Roberts upang marinig ang pagbasa ng huling habilin ng kanilang ina, si Jackson. Ang opisina ni Bill ay simple at tahimik. May mga dingding na yari sa madilim na kahoy at mga istante na puno ng mga aklat ng batas na nagbibigay ng seryosong atmosfera sa lugar. Dumating si Oliver nang maaga, tinitingnan ng kanyang relo at inaayos ang kanyang kurbata bago pumasok. Sumunod si Mia na may malamig na ekspresyon na tila parang dumalo siya sa isang transaksyon sa negosyo kaysa sa isang usaping pampamilya. Nagkamayan sila ng may formalidad na parabang mga estranghero lamang na nagkakaisa dahil sa iisang layunin. Pumasok si Bill Roberts, may hawak na leather binder na naglalaman ng huling habilin ni Jackson at umupo sa harap ng mga magkapatid. Parehong sinubukang ipakita ni na Oliver at Mia ang katahimikan, ngunit ang kanilang mga mata ay nagsasaad ng hindi maikakailang pananabik sa mga maaring nakapaloob sa habilin, kabilang ang malaking ari-arian ng pamilya, ang kumpanya at ang mga pinansyal na yaman na pinaniniwalaan nilang karapat-dapat sa kanila. Salamat sa inyong pagdating, simula ni Bill ng may seryosong tono. Bago natin simulan ang formal na pagbasa ng habilin, may iniwang liham ang inyong ina na kanyang ipinilit na basahin muna. Sa hindi inaasahang revelasyon na ito, nagpalitan ng tingin sina Oliver at Mia na may halong kaba. Maingat na binuksan ni Bill ang liham at nagsimulang magbasa. Mga mahal kong anak, simula ng liham ni Jackson sa kanyang kilalang sulat kamay na nagtataglay ng halong katatagan at pagmamahal na parabang siya mismo ang nagsasalita sa harapan nila. Kung pinapakinggan ninyo ito, wala na ako sa inyong piling, ngunit ang mga salitang ito ay ang aking huling handog. Nais kong malaman ninyo na ang aking pagmamahal sa inyo ay hindi nagbago. Kahit noong mga panahong pakiramdam ako'y hindi na napapansin, ang aking pagmamahal ay nanatiling matatag. Habang ipinagpatuloy ni Bill ang pagbabasa, tumawid ng mga kamay si Oliver bilang tanda ng pagkainip, habang si Mia naman ay nakatingin sa sahig, iniiwasan ang pagtingin sa kapwa niya at sa abogado. Akala ninyo ang aking pagkabingi ang nagtaboy sa akin mula sa inyong mga aksyon at usapan na ito'y nagkubli sa akin mula sa katotohanan ng ating buhay. Ngunit hindi ako naging bingi. Narinig ko ang bawat salita, bawat plano, bawat pagnanasa na lalong nagtulak sa akin palayo sa inyong mundo. Narinig ko ang inyong pag-uusap tungkol sa kung paano magiging mas madali ang buhay kung wala ako, at ang inyong plano na ilipat ako sa nursing home na parabang isa na akong lumang bagay na itatapon. Nanatiling walang galaw sina Oliver at Mia, at tila lumamig ang hangin sa silid habang ang mga revelasyon ni Jackson ay tila mga kutsilyong tumatagos sa kanilang damdamin. Pansamantalang huminto si Bill, tinitingnan ng magkapatid mula sa ibabaw ng kanyang salamin bago ipinagpatuloy ang pagbabasa. Binuo namin ni Luke ang aming buhay na may sakripisyo, sipag at magkasamang pangarap. Nang siya'y pumanaw, may bahagi sa akin ang nawala, ngunit ipinaglaban kong mapanatili ang aming mga pinaghirapan.
Inakala ninyong nalulugi na ang kumpanya na ako'y mahina at nangangailangan ng kaligtasan. Ngunit sa katotohanan, itinago ko ang mga detalye ng pinansyal na estado mula sa inyo, umaasang baka sakaling manaig ang pagmamahal kaysa sa kayamanan. Lumawak ang mga mata ni Oliver sa pagkagulat at naramdaman ni Mia ang malamig na kilabot sa kanyang gulugod. Nanatiling matatag ang boses ni Bill habang patuloy sa pagbabasa, hindi inaalis ang mga mata sa liham. Ang kumpanya ay hindi kailanman nalapit sa pagkabangkarote. Ang sitwasyong iyon ay isang pagsubok na ako mismo ang nagdisenyo upang makita kung saan nakatayo ang inyong tunay na katapatan. Pinili ninyo ang mas madaling landas, isang landas na may kasakiman, nakakalimutan ng tunay na kahulugan ng pamilya. Ang malawak na ari-arian, ang negosyo at ang inaakalang kayamanan ay walang halaga kung wala ang tunay na kayamanan ng buhay, ang pagmamahal at paggalang mula sa mga nagmamahal sa atin. Yumuko si Oliver. Ang kanyang pisngi ay nag-init sa kahihiyan at hindi makapaniwala. Pilit namang pinipigil ni Mia ang luha. Sinusubukang unawain ang kahulugan ng mga nakakagulantang na revelasyon. Ang liham ni Jackson ay higit pa sa isang pamamaalam. Ito ay isang nakakasakit ng damdaming pag-amin mula sa isang ina na sa wakas ay nakita ang tunay na pagkatao ng kanyang mga anak. Ipinagpatuloy ni Bill ang pagbasa ng mga huling bahagi ng liham. Pinili kong ipahayag ang aking pamana hindi batay sa material na kayamanan, kundi sa habag na ipinakita sa akin sa panahon ng aking pangangailangan. Ang estate at ang malaking bahagi ng aking kayamanan ay ilalaan sa care facility na nag-alaga sa akin sa aking huling mga araw. Doon, naranasan ko ang respeto at karangalang nawala nang ako'y higit na nangangailangan. Matapos tapusin ang pagbabasa, maingat na itinupi ni Bill ang liham at sinimulan ang formal na pagbabasa ng habilin. Nakinig sina Oliver at Mia ng mabuti, bawat salita ay bumagsak ng mabigat na parabang isang hatol na hindi maiiwasan. Habang binabanggit ni Bill ang pamamahagi ng mga ari-arian, sinabi niya, napagpasyahan na ang 5% ng pamana ay mapupunta kay Oliver at ang isa pang 5% kay Mia. Ang karagdagang 10% ay inilaan kay Mariah, ang inyong apo, na nagpakita ng kabaitan at malasakit sa mahirap na mga panahon. May espesyal na liham na iniwan si Kelly para kay Mariah, na bubuksan sa kanyang 18 kaarawan na naglalahad ng tunay na kwento ng kanyang lola, ang mga prinsipyong matatag niyang ipinaglaban at ang kahalagahan ng pagmamahal kaysa sa kasakiman. Ang natitirang bahagi ng ari-arian, kabilang ang bahay, negosyo at personal na mga ari-arian ay ilalaan sa care facility na nag-alaga kay Kelly sa kanyang huling mga araw. Nang banggitin ang liham para kay Mariah, lalong tumahimik sina Oliver at Mia na pagtanto nilang ang kanilang apo ay magmamana hindi lamang ng bahagi ng ari-arian, kundi pati na rin ng malalim na mga aral ni Kelly. Nais ni Kelly na maunawaan ni Mariah ang kasaysayan ng pamilya upang matuto mula sa kanilang mga pagkakamali at palaguin ang mga halagang kanyang pinapahalagahan, paggalang, malasakit at walang hanggang pagmamahal. Habang iniwan ni na Oliver at Mia ang opisina ni Bill, ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa kanila. Ang kanilang ina, sa kabila ng lahat, ay nanatiling matatag sa kanyang mga prinsipyo hanggang sa huli. Hindi nila lamang nawala ang ari-arian na kanilang inaasahan, kundi ang pagkakataon ding mapanumbalik ang nasirang ugnayan ng kanilang pamilya. Si Jackson, sa kanyang huling mga salita, ay nagbigay ng mas malalim na pamana kaysa sa material na kayamanan. Ang paalala na ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa pagmamahal at paggalang, mga bagay na hindi mabibili ng pera. Nararamdaman ng magkapatid ang matinding kalungkutan.
Ang pang-akit ng kayamanan at kaginhawahan na nagdala sa kanila sa puntong ito ay naglaho dahil sa mga desisyon ni Kelly. Hindi lamang sila nawalan ng malaking yaman, nawala rin nila ng tuluyan ng kanilang ina nang walang pag-asa para sa kapatawaran o pagbabagong loob. Lumabas sina Oliver at Mia sa opisina na tahimik, hinarap ang mapait na katotohanan na ang kanilang kasakiman ay hindi lamang nagkait sa kanila ng mana, kundi pati na rin ng pagkakataong pahalagahan at igalang ang taong nagmahal sa kanila ng labis. Habang sila'y umaalis, ang aral na iniwan ni Kelly ay bumigat sa hangin. Ang ating mga pamana ay hinuhubog ng ating mga kilos, kung ito'y dahil sa pagmamahal o kasakiman. Para kina Oliver at Mia, ang natira na lamang ay pagsisisi at ang malinaw na pagkaunawang ang pinakamahalagang yaman ay yaong hindi mabibili ng pera. Samantala, hindi lamang mamanahin ni Mariah ang bahagi ng mga material na kayamanan ni Kelly, kundi pati na rin ang malalim na aral na maaaring magbago ng kanyang hinaharap. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento ngayong araw. Kung nag-enjoy kayo, mag-subscribe sa channel para hindi ninyo ma-miss ang katulad na content. Pindutin ang like button at ibahagi ang inyong mga saloobin tungkol sa kwento sa comment section sa ibaba. Kita-kits sa susunod na video.